Pag-follow ni Kath kay Mayor, scripted daw at saka napilitan lang mga kasambreros. Ito yung ating isa sa mga main items. Tapos si Alden naman po ay kailangan ng ating boto, no? Dito sa dito sa isang award mga kasambreros. Pero bago yung ating major items ay ito muna, no? Ang cute nito mga kasambreros kasi yung isang fan dito nag-post siya, sabi niya dito 3 hours ago, ang bilis, dalaga at binata na sila Riza May at Jacob. So si Chard Fulkerson, ano pala to, yung nakasama ni Alden dati sa Itbulaga yata, no, if I'm not mistaken mga kasambreros. So si Jacob, hindi ko parang hindi ko na naabutan sa Itbulaga to si Jacob. Si Riza May lang yung naabutan ko, mga kasambreros, no. Dalaga na sila, no, parang hindi mo na no, parang iba na yung mukha ni Ma'am Riza May Dizon mga kasambreros, na kumanta ng sikat na charat-charat, charat-charat. So ang cute lang. So dalaga na sila, no, mga kasambreros. Parang na-recall lang ng isang admin, no, na si Chard Fulkerson mga kasambreros, si Jacob at saka si Riza May. Ang bilis ang panahon. Parang reminder sa atin na tumatanda na talaga tayo mga kasambreros. Tapos ito, 10 hours ago, si Alden Richards ay mabait, professional at versatile na artista na kayang itambal kahit kanino dahil natural ang charm at chemistry niya, no? Post by Sylvia Bell. Ang mga naging partners ni Alden mga kasambreros sa Maine Mendoza, of course, no, Aldab, tapos si Sanya Lopez sa Pulang Araw, si Ma'am Catherine, of course, no, sa Hello Love Goodbye, Hello Love Again, and then ngayon nga ay si Nadine Lustre, no, sa kanilang Love Siargao. Alam ko meron pa si Ma'am Marian Rivera, one time niya rin nakasama, Luis de los Reyes, si Jasmine Curtis Smith, nakasama niya rin sa pelikula, and of course, no, si Julia Montes, no, sa 5 Breakups in a Romance. Tapos yun, sa Code Gray, abangan natin kung sino, baka si Heart Evangelista, no, or abangan natin mga kasambreros kung si Heart Evangelista nga yung kanyang makakatambal sa Code Gray mga kasambreros na isang medical drama series. So ngayon po ay tahimik, no, nag-voice over ako 9:22 ng umaga, 2:26 or Feb 26 ng Feb 26, 2026 mga kasambreros. So walang update si Alden sa kanyang sa kanyang Instagram. Tahimik at saka busy si Soiti mga kasambreros sa kanyang mga kaganapan. Tapos next item natin, 21 hours ago pinost, no, Kath din, tapos heart. Throwback ito, baka may magtanong na naman. So ito yung picture ng Kath din, doon sa may escalator, no, sa BGC Taguig ito mga kasambreros. So post ito ni or throwback post ito ni Mama Yumi Jane Katug, no, na isang solid fan din po ng Kath. Tapos yung Studio 24C ni Alden, nag-post din pala sila, no, ng kuhang pictures nila doon sa may mismong Stars on the Floor. Hindi ko to napansin kahapon, parang the other day pa yata, parang 2 days ago pa nila to pinost mga kasambreros sa kanilang Instagram wall. Tapos dito nga ayan, nag-host, no, si Soiti mga kasambreros sa Stars on the Floor. So wala silang caption diretso post lang siya mga kasambreros, no, Studio 24C, nakatag si Alden Richards, nakatag ang Stars on the Floor GMA mga kasambreros. So parating white shoes, no, si Alden mga kasambreros, and igop of course as expected. So pala, no, parang ang dami nila, parang si Rizal Ontiveros ay inayusan din ng Studio 24C, sina Julian Santos, Marian Rivera, of course, no, sina Kailin Alcantara, Julian San Jose. Marami sila. Kahit yung mga random na mga kunwari nagpapakasal or kahit na sino man dyan ay po pwede magpaayos sa Studio 24C. Tapos na-post dito yung di ba si Caprice Cayetano ay yung baby, no, ni na Alden doon sa may sa Aldab dati. So di ba ngayon ay part ng PBB
Big 4 yata, no, mga kasembreros, or Big 8, no? So parang sabi dito ni Chart Fulkerson ay good luck Miss Caprice, Cayetano may PBB big winner. Tapos pinost naman ito ni ito ni Amy De La Cruz, or Amy Cruz, mga kasembreros. Very supportive kuya. Pero ito po si Chart Fulkerson ay hindi po si Alden, ha. Lilinawin ko lang po, isa lamang po itong fan din po, mga kasembreros, ni Sir Alden Richards. So akala siguro ni Amy ay ito yung dito mismong Facebook page ni Alden. So hindi po, mga kasembreros. Inaamin naman niya, no, na hindi siya ang pangalan talaga ni Alden sa Facebook ay Alden Richards, tapos may check mark, mga kasembreros. Tapos ito 22 hours ago, pinost ng Legends of Pinoy, no, yung ating thumbnail din. Sabog, hindi makapaniwala ang mga fans nang makitang suot ni Kat ang paborito ni Tisoy noong isang pagtitipon. Gumulantang ang katotohanan ng nasa Rizal pala sila kasama si Shanti noong gabing iyon. So yung hindi totoo dito, nakasama, no, si Shanti. Of course kasama sila sa Stars on the Floor, pero hindi sa private na lakad or date or something, mga kasembreros. So suot ni Kaso, ito po yung parang hindi pa naka-follow dito si Mayor Mark Alcala dati nung vinlog ko ito, mga kasembreros. Hindi pa naka-follow si Kath kay Mayor Mark Alcala nung vinlog ko ito, mga kasembreros. Tapos ito, hanapin ko pa yung interview portion nito. Pinost ng pep.ph 4 hours ago. James Reid on Catherine Bernardo. I think Kath is kind of who I expected she would be. She's incredibly humble and very talented. Super easy to get along with. So, tapos, pictures, of course, no, ni Kath and then ni James Reid. 344 likes or reactions, mga kasembreros. So, hanapin ko pa yung interview nito, mga kasos, pero hindi ko mahanap pa sa ngayon. Tapos, share ko ito mamaya, mga kasembreros, si Maha. Di ba si Maha ay ate talaga ni si Ate Madge ni Kath. Nagkita si Maha at saka si Bea Alonzo. Nagpang-abot sila kay Doc Ivy Teo, mga kasembreros, na clinic. Kahapon yata ito or nung nakarang araw, kasi kagabi lang pinost ni Doc Ivy, no, sa kanyang TikTok account, mga kasembreros. So ang cute ng dalawang to, si Bea at saka si Mamaha, mga kasembreros. Sabi ni dito, parang mas pinupuri pa ni Bea si Maha and so on, mga kasembreros. So mamaya papakinggan natin ito kung trip niyo po, mga kasembreros, na kung trip niyo po na panoorin, mga kasembreros, at pakinggan. So sabi niya dito, ang payat mo naman, sabi ng gano'n. So tapos yun, kararating mo lang, sabi ng gano'n ni Bea kay Maha, mga kasembreros. Tapos kasama pa ba yan? Sabi nga, kailangan pa yan. Parang ina-irony niya si Bea na kailangan pa ba yan, na sobrang ganda mo na, parang ganoon, mga kasembreros ba. Tapos magpapaganda ka pa, sabi ng gano'n ni Maha, mga kasembreros. So yun, papakinggan nyo na ito, mga kasembreros, ang kulit ng usapan ng dalawang to magkaibigan, mga kasembreros. Alam ko kasi si Maha, parang siya yung manager ni John Lloyd Cruz. Tapos, di ba si John Lloyd Cruz dati ay ex ni Bea Alonzo. So parang connect na rin sila. Parang nakamove on na sila lahat, mga kasembreros. Tapos ito, next item natin. So sige, major item tayo, mga kasembreros, si Alden, nag-remind ang admin kagabi na para sa Village People's or VP Choice Awards ni Alden, kailangan niya ng boto natin, no? Sa VP Choice Awards, mga kasembreros, ay pwede natin siyang maboto by downloading yung mismong app ng VP Choice Awards, mga kasembreros, sa Play Store or sa App Store. So ang voting period po ay from Feb 15, nagsimula ng Feb 15, tapos mag-e-end siya March 14, 2026. So medyo mahaba-haba pa naman ito.
Pero sinabi dito ng village people how to vote no sa Facebook Reel. Open Alden's nomination. So, try nyo rin palang i-search mga kasembreros no yung VP Choice Awards sa Facebook tapos Alden Richards. So, tapos lalabas na po siya mga kasembreros. So, yung kanyang award dito ay TV Host of the Year na kanyang sa Stars on the Floor. So, kapag si-share mo ito, isang boto. Pag 1K react na emoji, isang boto rin ang katumbas nun. Tapos pag isang star ang iyong sinend or pinost sa kanyang mismong picture doon sa VP Choice Award ay 5 votes ang katumbas nun mga kasembreros. So mas malaki ang ang katumbas ng isang star mga kasembreros. Pero kung hindi niyo naman afford, of course ay wala namang pilitan no, share or react lang ay pwede na mga kasembreros no. Hindi lang parang ang makakatunggali niya dito ay sina Ding Dong yata at saka si Luis Manzano at saka si Robby Domingo mga kasembreros no bilang male TV host of the year mga kasembreros sa VP Choice Awards. So medyo mahaba pa naman, March 14 2 linggo pa mahigit mga kasembreros no ang kanyang tatakbuhing voting period. So pero yun po kung gusto nyo lang mga kasembreros. Tapos yun, major item natin na isa pa ay parang napipilitan daw no si Ma'am Catherine. Teorya ito ng tumimbre sa akin, may nag-inform na parang siya parang scripted yung pag-follow ni Ma'am Catherine. Kasi nga alam niyo yon yung politika ngayon at saka yung parang damay-damay na kasi lahat sinabi pa na parang di ba si Ma'am Leni Robredo ay ini-endorse na dati si Ma'am Catherine or si Ma'am Catherine ini-endorse si Ma'am Leni Robredo. Tapos sabay pa yung trial ni Tatay Digong sa The Hague. Parang agaw atensyon, something like that mga kasembreros no, parang binabaling yung atensyon sa kanya or so on. So I'm not saying na ito po ay totoo. So parang parang teorya at saka na buong mga formula mga kasembreros na yun parang napilitan ng si Ma'am Catherine and so on mga kasembreros. So, pero siguro sa akin tapos na siya sa era na parang pinapuwersa siya. Not unless may iba na naman no, na mga forcing factor sa paligid niya or influencing factor sa paligid niya or mga tao na talagang may influence sa kanya na malaki na kailangan niyang gawin yun and so on mga kasembreros. So, pero one of these days alam kong may marireveal at magpapa-interview and so on mga kasembreros. So dun tayo So sabi nga ng isang admin ay hindi naman big deal no yung pag-follow, pero para sa atin no big deal talaga siya mga kasembreros. It's something na parang hindi naman sila nagsama no, pero bakit nag-follow si Ma'am Catherine. So, ang dami rin kasi pala follow ng Catherine sa sa Instagram. 1,668 mga kasembreros no as of 9:35 February 26, 2026. So, 1,668 yung kanyang pina-follow mga kasembreros sa Instagram. So, sa dami nito, maliban of course sa mga kasama niya sa industriya ng showbiz, mga random people. Yung mga times na kunwari nagsushoot sila ng endorsement, tapos yung endorsement na yon may mga staff or may mga may mga part ng kanyang team, tapos gusto niyang i-follow and so on. Kahit nga yung Bini no na finalo niya no. So basta yun, marami siyang pina-follow dito mga kasembreros, and yun nga no, wala kasi talaga tayong idea kung may link, may may relasyon, may nakalink na ba and so on mga kasembreros no. Pero aabangan na natin ang mga susunod na kabanata sa kaganapang ito mga kasembreros. Tapos ito, next item natin, so pinost ng isang admin no, throwback picture ng Kath din dun sa
dito sa Dubai nila na promo ng Hello Love Again mga customers 15 hours ago. The evergreen picture of Catherine Bernardo and Alden Richards with a cute baby. So ito po ay nung time na may hawak-hawak silang baby mga customers, no? Reposted 11 hours ago. Tapos the Mixed Topics celebrities, pinost din pala si Alden no, 11 hours ago. Stay fit, guwapo naman. Stay fit Alden, guwapo naman. So ito yung time na nagbisikleta si Alden. That was Sunday, if I'm not mistaken mga kasembreros, no? Hawak-hawak ang kasama, of course, ang kanyang yellow colnagong. 5 hours ago. Sabi niya dito, naniniwala pa rin si Erlinda Cabog no, sa Kathden. Sabi niya, private but not secret, low-key. Darating din tayo sa tahimik na buhay, mahal ko, Kath and Alden. So grabe pa rin ang paniniwala no, ni Ma'am Erlinda Cabog, mga kasembreros, sa Kathden. So titinan natin no, at saka abangan na lang yung mga susunod na mga kabanata. No, grabe. So isang malaking mga issues ang kinakaharap ngayon ng industriya ng showbiz talaga. Tapos ito, shinare din ni Amy no 12 hours ago, Happy Days Kathden. Tapos yung picture nga ng Kathden na nagkatitigan sila na parehong naka-shades mga kasembreros. So ito po ay during the promo pa ng rehearsal nila ito sa ASAP mga kasembreros. Yung nag-guest nga sila sa ASAP. Ito, sobrang nakaka-touching yung ginawa ni Kath dito, no? Parang sobrang bait niya. Parang sabi ng caption na pag-post dito ay dun sa mismong post niya, sabi niya sobrang bait at sobrang ganda ng Catherine, sabi niya gano'n. Tapos, yung POV niya dito sa mismong screen, she walked past me. I forgot my name, no? Dahil daw sa ganda niya, Ma'am Catherine, mga kasembreros. Ito po yung time na nasa nasa BPI mga kasembreros, no? BPI Bangko Direct na kung saan nga ay siya po ay dito na-invite sa awarding ceremony na magbigay ng message and so on. So we know the story, no? Nang ginawa dito ni Ma'am Catherine nung sa mismong event na po mga kasembreros. So, alam nyo, napakarami ngayon ang kaganapan sa politika, sa showbiz, no, sa kapitbahay natin. In general, mga kasembreros, ay ang daming nangyayari sa mundo, no? But we need to stay calm, no? Maging kalmado tayo. So, yan lang actually sa ating Kathden items, no? Sana po ay pakinggan po natin itong kay Ma'am Bea Alonzo. Kung trip nyo lang po mga kasembreros, no? And then ang salita ng Panginoon, of course, na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Ano na? Oh my God! Baka ano? Bumangon! Buti ka sa doon. Ano nangyari sa'yo? Brown is the color, diba? Hindi mo nga ano na ako. Ang payat mo Ang naman. bango mo naman! Ano na? Ang gusto mo bango mo, Mister! Kakarating mo lang? Oo. Balik mo na. Siyempre, Silip ka lang. Sana boss, Miss Ayun po, Look at her. Look at Kailangan her. mo pa ba yan? Ha? Kailangan mo pa ba yan? Yes, girl. Kailangan mo. Hanggang ikaw lang maganda. Oh. Nakapag-altera ka na ba? Ever? Oo. Pero, girl, last ko pa yung... For my wedding. Ha? Yeah. Pero kailangan ba? Ang payat mo, ha, Madja? Super payat Super mo. payat mo nga. I want to Prayer. say. Ang ganda. Prayers. Gusto ko yung prayer. Prayer meeting ka. Prayer Siya meeting. nakapag-prayer na. Anong ginawa niya sa akin? Ay, nako. Sige. Grabe ta, the whole 9 yards. Magpapaganyan din ako kaya nutrition. Oo nga. Girls, Yes. gawin mo Ay, yun. Nene. Ay, okay to. Chika mo. Nag-regional ka na? Hindi ako nag-rejuran. Pero nag-rejuran ka? Hindi, takot ako. Girl, yun ang the best girl. Rejural. Oo, iba sakit ba? Hindi naman. Hindi, nag-juvilok ako. I love juvilok. Pero, Hindi ba same yun? Hindi, magkaiba siya. Iba siya, pero pwede mo siyang i-alternate. Ang Pero galing. ganun din yung feeling. Same. Same lang. Exacto lang. Isa sa pinaka-gusto kong Oh. moment pag birthday mo. Oh, ano? Isa sa mga birthday mo. Ano? Tinawalan siya ng hilo. Ito yun! Ito yun! Tapos, ito ba yun? Yan nga yun! Tapos Oh. umuwi siya, nandun lang pala sa Ano? Nakaibig pa rin sa bug. Kasi na-stress ka nung gabing yun eh. Di ba yun? Hindi ba? Hindi. Kaya ako kami kinaka-stress kapag birthday nito.
Parang lagi kang birthday. Why not? Thank you. saya. Nakasingit ako sa lahat sa know. mga cancer. I know. Bakit last minute ka ba? Last minute ako. Oo, alam mo naman to. Kasi dapat magpapa, ano na ako. Tapos sabi, At least lahat na. may Nagawa ano, na namin. kaya ako makita ni Doc. Sabi ko, Oo. oh, thank you. At least pinapakap kami today. Bakit hindi nag-pimple? Hindi ka nagkaka-pimple eh. Ayan, di ba? Never Nagulog-hulog ako sa floor. Kasi sobrang walang pores yan. Oo nga. Hindi yan nagkaka-pimple. I know. Pero ngayon, nandito na siya for pimple treatment. Oh, diba? Triple kill na yan. Triple na. Wala na. Quadruple. Sobrang ganda at sobrang kulit ng ating Word of God mga kasembres. Ang title natin ay Huwag Masyadong Feeling. Bakit kaya ganito? Proverbs chapter 3 verses 7 hanggang 8. Don't be impressed with your own wisdom. Ito pala yun, no? Instead, fear the Lord and turn away from evil. Then you will have healing for your body and strength for your bones. So napakaganda ito mga kasembreros. Marami sa, siguro may makilala tayong parang feeling nila, no? Parang nandun yung konting pride, konting yabang mga kasembreros na magaling ako, talentado ako, maganda ako, pogi ako, matalino ako, and so on. So especially dito kapag matalino, kapag you are too impressed with your wisdom, you are too impressed with your intelligence, you are too impressed with your skill, with your talent, and so on, with your wealth, no, with what you have mga kasembreros. Pero ayaw ng Panginoon yun, no? Kasi it will lead you to pride mga kasembreros. Instead, sabi niya matakot tayo sa Panginoon at saka huwag tayong gumawa ng masama, no? Tumakbo tayo at saka huwag tayong gumawa ng kasalanan mga kasembreros, evil. Then you'll have healing for your body and strength for your bones. So, may pangako. Grabe, no? Yung pangako ng Panginoon dito mga kasembreros ay yung ano, meron tayong kagalingan sa ating katawan at kalakasan sa ating mga buto, mga bones, mga kasembreros. So, general na ito, no? General na ito na kunwari yung buong katawan natin, yung ating mental aspect, yung ating physical aspect, yung ating relational aspect, yung relationship natin sa ating magulang, kapatid, asawa, anak, and so on, ay okay mga kasembreros ng kalakasan. So, yung bond, yung relasyon ng pamilya ay malakas mga kasembreros. So, pwede rin siyang financial aspect, no? Nandun yung financial stability natin. If we have fear with the Lord mga kasembreros and we turn away from evil. So, ganun po siya. No, may kalakip na pangako ang obedience. So, parati natin tatandaan na yung pagsunod ay may kalakip na pangako. Yung pagsuway sa utos ng Panginoon ay may kalakip na sumpa mga kasembreros. Or imbis na ibibigay yung pagpapala, ay i-withdraw at saka i-withhold niya mga kasembreros because we are not obedient to His word. Now, the verse in Proverbs 3 verses 7 hanggang 8 carries a profound message that the importance of fearing the Lord and turning away from evil. The use of the term fear in this context does not mean to be afraid, but rather to have reverence, awe, and a deep respect for God's divine presence and power. So grabe, no? Hindi yung fear dito, hindi na siya yung literal na natatakot tayo or we are afraid of God mga kasembreros. Ibig sabihin meron tayong deep respect, no? Yung paggalang mga kasembreros. So parang sa magulang natin, no? Ayaw natin magkasala because we respect them. So yung takot na iyon ay may kalakip na takot driven from love, no? Yung takot na divine fear mga kasembreros ba yung takot na mas lalo pa nating minamahal ang Diyos because He is loving, He is gracious, He is merciful, He is forgiving, and so on. So hindi yung takot na dyan na siya. So parang natakot yan na literal mga kasos. Hindi po ganoon ang ibig sabihin ng Diyos dito, no? Especially si King Solomon dito sa Proverbs chapter 3 verses 7 hanggang 8 mga kasembreros. So establish a strong foundation of faith and wisdom that guides our actions and decisions by acknowledging and honoring the Lord in all aspects sa ating buhay. So yun siya, no? Honor. Kung pinaparangalan natin. So paano natin pinaparangalan ng Diyos? By doing His will, not doing what is right mga kasembreros at hindi yung kasamaan. So when you say na gusto mong dakilain ng Panginoon pero yung source of income mo ay galing sa masama, galing sa panlilinlang and so on mga kasembreros, ay hindi mo masasabi
na you honor God or you have fear in God, mga kasembreros. So, hindi po ganoon. Furthermore, the verse emphasizes the connection between spiritual well-being and physical health. So, kagaya na mention ko kanina, hindi lamang siya buto na literal, mga kasembreros, or bones, kundi pwedeng spiritual, pwedeng physical, pwedeng mental, pwedeng social or relational, mga kasembreros, or po pwede rin siyang financial. So, sa lahat ng aspects po ng ating buhay. Kasi ang tao hindi naman nabubuhay sa physical, no? Meron tayong mental, meron tayong relational. Kung aanhin mo yung magandang katawan at saka malusog na pangatawan kung magkagalit naman kayo ng nanay mo, asawa, kapatid, or so on. So useless din po, mga kasembreros. Aanhin mo yung katawan mo kung yung magandang pangatawan sa physical, kung nagsasuffer ka naman ng depression or anxiety or mental health issues, di ba? So, ganoon siya, mga kasembreros. So, we open ourselves, sabi dito, this highlights the holistic nature of our relationship with God, where obedience and faithfulness lead to overall well-being and restoration. So, obedience and faithfulness. So, kagaya na-mention doon, na kapag tayo pa ay sumusunod sa Panginoon, nandun yung overall restoration. Okay? Overall, ibig sabihin ay yung ating mga aspeto ng buhay, mga kasembreros. Yung ating mental, physical, spiritual, financial, physical, and relational, and so on, mga kasembreros. We open ourselves up to the transformative power of God's love and grace as we strive to walk in righteousness and avoid evil, which has the ability to heal and renew us from the inside out. Consider the profound implications of revering the Lord and shunning evil in a life centered on it. So, nakasentro tayo, no? Sa ating pag-honor or pag-revere, mga kasembreros, sa ating Diyos. Kasi yun naman kasi kapag asawa natin, for example, mahal natin siya. So, nandun nandun umiikot yung ating mundo, mga kasembreros. So, pero sa ideal na Christian family, ay pangalawa lamang ang tao, no? Ang ating asawa, kapatid, anak, and so on. So, ang pinakauna dapat na priority at nasa gitna ay ang Diyos, mga kasembreros. Because, where the Spirit of the Lord is, nandun yung love, nandun yung joy, yung patience, yung forgiveness, yung humility, yung peace, and so on, mga kasembreros. So, kung kaya, kapag maraming mga magpartner, no, na wala sa gitna nila ang Panginoon, so kapag nagkakaroon sila ng issues, nagkakaroon ng misunderstanding, ay naghihiwalay, mga kasembreros. Embrace the wisdom of Proverbs chapter 3 verses 7 hanggang 8 as a reminder to prioritize our relationship with God, trusting in His guidance for a life filled with health, wholeness, and divine blessings. So, ganun siya, mga kasembreros. Wholeness, no, yung pagiging buo natin. Alam niyo po, yung completeness, yung pagiging yung parang kukumpleto sa atin na hindi po talagang hindi lang siya mabubuo ng tayo lang. Okay, there should be God, mga kasembreros, kasi siya yung ating wholeness. Okay, kasi ginawa niya tayo. He is our creator, mga kasembreros. Napasa atin man ang lahat ng bagay na gusto natin. Without God sa ating buhay, everything is useless. Okay, para siyang 7 trillion times 0. So kahit na may trillion ka man, kung wala kang relationship sa Panginoon, ay parang ganoon din yun, mga kasembreros. So 17 or 1 trillion or 17 trillion times 0 is equal 0. Ganun po, mga kasembreros. Proverbs chapter 3 verses 7 hanggang 8 offers timeless wisdom that encourages humility, reverence for God, and ethical living. By applying these principles, individuals can experience holistic well-being and a deeper sense of fulfillment sa ating buhay. Kasi ang life natin, parati nating tatandaan, mga kasembreros, na kahit ano pang properties, anumang materials meron tayo, plenty man tayo ng material things sa buhay natin, lahat ng gusto natin nakukuha natin. Pero kapag wala ang Diyos, no, kapag wala ang pag-honor natin, pag-revere natin sa Panginoon, wala sa ating relationship, kung wala sa ating pamilya, hindi kasama sa schedule natin araw-araw ang Biblia, ang panalangin, hindi kasama sa schedule natin yung paggawa ng kalooban ng Panginoon,
So wala, no, useless ang lahat-lahat mga kasembreros. So kung kaya, wag tayong masyadong ma-impress na kung anong meron tayo. Wag tayong magmayabang, no? Wag nating kumbaga pa na dahil sa akin. Akin to. So may ganito ako, so ikaw maganon. So ganoon, wag po ganoon mga kasembreros, no? Wag tayong masyadong ma-impress or mamangha ng kung anong meron tayo or kaalaman na meron tayo, because wisdom ay dapat po ay pinapasalamatan natin ng Diyos because He is the provider. He gave us wisdom, He gave us intelligence. Kung pa nasa loob pa lang tayo sa pupunan natin, kapag inborn kasi ang talino ng tao, talagang tinamnan na tayo ng Diyos nung doon pa lang tayo sa sinapupunan ng ating magulang ng wisdom, ng knowledge, and understanding mga kasmas. Well, of course, nade-develop in over time kapag tayo ay nananalig at may takot sa Panginoon, divine fear mga kasembreros. Kasi nga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. So, kapag tayo nagbabasa ng kanyang salita, ina-apply natin yung kanyang salita, which is wisdom mga kasembreros, ay yun talaga yung yung pinaka-purpose ng buhay. Okay? Without God at the center of our lives, or our families, or our homes, without God at the core of our being, of our character, mga kasembreros, no, loving, patient, forgiving, understanding, caring, helpful, and so on, merciful, compassionate, kind, and so on, mga kasembreros, wala po, no, useless ang buhay. Kung pa parang, ani mo naman isang matalinong tao, kung masama naman ugali, no, kung wala naman siyang care sa ibang tao, kung pa hindi siya humanistic mga kasembreros, hindi siya nagmamahal sa kapwa, no? So parang mayabang siya dahil matalino siya or intelligent siya or nakagraduate siya sa gantong school or sa gantong eskwelahan or university, for example. Kung wala naman siyang mannerism or good manners or good behavior or good attitude mga kasembreros, useless din po, no? Parang mas gugustuhin mo na maging simple, na may kasama kang mabait at very kind kaysa sa mga taong matatalino nga at saka professional pero wala namang manner. Trusting in the Lord wholeheartedly also means relying on His provision and not being swayed by our own limited perspective. It involves recognizing that God's plans for us are for our good and that He is faithful to fulfill His promises. So parati nating tatandaan, faithful ang Panginoon natin mga kasembreros. Ang tao, napapako ang pangako, pero ang Diyos po natin ay promise keeper. Kahit na hadlangan mo ng tao, hadlangan mo ng panahon, hadlangan mo ng conditions natin or situations, ay tutuparin ng Diyos mga kasembreros kapag nagsabi na siya ng go. No, nag-say na siya ng yes, nag-say na siya ng approve mga kasembreros. So ganun po siya. Sa application natin, in the fast-paced world we navigate today, it's vital to embrace Proverbs chapter 3 verses 7 hanggang 8 na may nandito yung wisdom mga kasembreros, na isa lamang sa mga verses na may tuturo sa atin ng wisdom. Embrace humility and shun negativity in both your personal and professional life. So let's prioritize divine principles over our own limited perspective and let God's light guide our steps. So yun talagang ang hayaan natin ng Diyos na maging ilaw natin. Kasi kapag Diyos ang naging ilaw natin at saka nagiging guide natin mga kasembreros, especially yung kanyang turo, no, sa Holy Bible ay nakakalugod iyon sa kanyang harapan. And that's the real purpose of life. Alright, sinawat sa Word of God, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa at humility, no? Reverence mga kasembreros sa ating Diyos na buhay. In Jesus' mighty, holy, sweet, magnificent, and wonderful name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros, paalam po.